Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Javier Santos, isang doktor na may 45 taong karanasan at malugod ko kayong tinatanggap sa aking channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Paano mapapalakas ang ating mga bato, maibababa ang creatinine, at matigil ang madalas na pag-ihi sa gabi sa pamamagitan ng tamang pagluto ng itlog. Mga minamahal kong kababayan, sa loob ng maraming taon ng aking paggabay sa mga Pilipinong nasa katanghalian at katandaan na may humihinang kidney function, may isang bagay na laging gumugulo sa aking isipan. Marami sa ating mga kababayan ang naniniwala na ang paghina ng bato ay dahil lamang sa edad, kakulangan sa pag-inom ng tubig o dahil sa mga dati ng karamdaman. Ngunit ang katotohanan, base sa aking mga nakikita sa klinika, ang pinakamalaking dahilan ay nagmumula sa mga maliliit na nakasanayan natin sa pagkain sa araw-araw. Patuloy nating kinakain ang mga pamilyar na putahe, gamit ang mga lumang paraan ng pagluluto, ngunit hindi natin namamalayan, unti-unti nang napapagod ang ating mga bato. Dahan-dahang tumataas ang creatinine, dumadalas ang pag-ihi sa gabi, at nanghihina ang katawan nang hindi natin alam kung bakit. Ayon sa datos mula sa Philippine Society of Nephrology, tinatayang isa sa bawat 10 Pilipinong nasa hustong gulang ay maaaring mayroong chronic kidney disease at marami sa kanila ay hindi ito namamalayan. Sa isang panloob na ulat mula sa Philippine General Hospital, napag-alaman na halos 70% ng mga taong may edad 50 pataas ay nakakaranas ng pagtaas sa dalas ng pag-ihi sa gabi. Kapag madalas ang pag-ihi sa gabi, hindi nasasala ng maayos ang mga dumi sa katawan, tumataas ang creatinine at naaapektuhan ang buong circulatory system at mga kalamnan. Ito ay hindi na lamang problema ng mga may sakit, kundi isang babala para sa marami sa ating mga kababayan na lampas na sa edad 50. Naaalala ko pa ang isang pasyente ko, isang 67 taong gulang na lolo. Ilang taon na siyang may mataas na creatinine. Gabi-gabi, kailangan niyang gumising ng 3 hanggang 4 na beses para umihi. Namumutla siya, walang ganang kumain, at laging pagod. Matapos ang aming konsultasyon, ginabayan ko siyang baguhin ang kanyang pagkain, kasama na ang pagbabago sa paraan ng pagluto ng mga pamilyar na pagkain tulad ng itlog at mga gulay. Maaaring simple pakinggan, ngunit makalipas lamang ang 3 linggo, kitang-kita ang pagbaba ng kanyang creatinine. Ang pag-ihi niya sa gabi ay nabawasan ng kalahati. Gumaan ang kanyang pakiramdam at naging mas mahimbing ang kanyang tulog. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dok, ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko ito nalaman ng mas maaga. Ang nakatulong sa kanya ay hindi lamang ang itlog. Ito ay ang tamang kombinasyon ng mga masusustansyang pagkain na mababa sa mga dumi, lumilikha ng bahagyang alkalin na kapaligiran sa katawan at nagpapabawas ng bigat sa trabaho ng mga bato. Kabilang dito ang kalabasa, patola, pipino, mansanas at mga pagkaing mayaman sa antioxidants na nagpoprotekta sa mga kidney cells. Ang itlog ay isa lamang sa mga madaling gamitin na opsyon, ngunit lumalabas lamang ang epekto nito kapag tama ang kombinasyon at paraan ng pagluto na angkop sa bawat yugto ng kidney failure. Ang nakakalungkot, 9 sa 10 taong may mahinang bato ay kumakain pa rin ayon sa dating nakasanayan. At kung minsan, hindi nila namamalayan na ang kanilang kinakain ay lalo pang nagpapahirap sa kanilang mga bato. Maaaring magulat kayo. Ngunit ayon sa isang pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, FNRI, ng DOST, sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng 2 maliit na bagay sa ating pagkain, sodium, asan, at saturated fat, maaaring bumaba ang antas ng creatinine sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na linggo. Sa kabilang banda, kung mali ang pagkain, kahit pa ito ay mga pagkaing tila hindi nakakasama tulad ng itlog, manok, isda, gulay o prutas, maaari pa ring tumaas ang lason sa katawan na magpapahina sa pagsala ng bato at magdudulot ng matagalang pagkapagod. Ito ang dahilan kung bakit sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo hindi lamang ang 6 na paraan ng pagluto ng itlog na makakatulong sa kalusugan ng bato, kundi pati na rin ang mga siyentipikong prinsipyo sa likod ng bawat putahe. Tatalakayin natin kung paano nagtutulungan ang mga pagkain ito, paano nila binibigyan ng pagkakataon ng mga bato na magpahinga, at paano nila pinapabuti ang tulog, binabawasan ang pag-ihi sa gabi, at pinapagaan ang presyon sa ating mga kidney. At higit sa lahat, magbibigay ako ng listahan ng mga kasamang pagkain na dapat laging kainin ng mga may sakit sa bato upang dahan-dahang maibalik ang kanilang kidney function sa natural at ligtas na paraan. Panoorin po ninyong mabuti.
Dahil kung may makaligtaan kayo sa mga prinsipyong ito, maaaring mabawasan ng kalahati ang bisa nito. Ngunit kung susundin ninyo ng tama, kahit maliliit na pagbabago sa araw-araw na pagkain ay maaaring magdulot ng mga pagbuti na hindi ninyo inaasahan. Simulan na natin sa unang bahagi. Unang bahagi, bakit nakakatulong sa mahinang bato ang itlog at iba pang masustansyang pagkain? Mga minamahal kong kababayan, bago tayo dumako sa 6 na putahe ng itlog na angkop para sa may sakit sa bato, nais kong ipaunawa sa inyo ang isang napakahalagang prinsipyo. Hindi lahat ng protina ay nagpapabigat sa mga bato. Napapagod lamang ang ating mga bato kapag kumakain tayo ng mga uri ng pagkain na mahirap i-metabolize, mahirap salain o lumilikha ng masyadong maraming dumi. Sa kabilang banda, kung pipiliin natin ang protina na may mataas na biological value, madaling tunawin, at kakaunti ang dumi, kaya pa rin gumana ng mga bato ng ligtas at maayos kahit sa mga taong may mahinang GFR o filter function. Ang itlog ay isang perpektong halimbawa. Sa medisina, ang biological value ng protina ay sinusukat batay sa kung gaano ito kahusay na naa-absorb at nagagamit ng katawan. Ang protina sa itlog ay may halos perpektong score. Ibig sabihin, halos lahat ng protina mula sa itlog ay nagagamit ng katawan nang hindi lumilikha ng maraming sobrang dumi na kailangang iproseso ng mga bato. Sa kabaligtaran, ang mga red meat, lamang loob o seafood ay karaniwang lumilikha ng maraming metabolic byproducts tulad ng purines, urea at uric acid na nagpapahirap sa trabaho ng mga bato. Ito ang dahilan kung bakit maraming may sakit sa bato ang nakakaramdam ng pagod matapos kumain ng kaunting karne. Ngunit mas magaan ang pakiramdam kapag itlog ang kinain. Ayon din sa ilang pag-aaral, ang protina sa itlog ay nakakatulong na mapanatili ang lean muscle mass na nagpapabuti sa lakas at pumipigil sa pagbaba ng timbang ng mga taong may sakit sa bato. Kapag sapat ang kalamnan ng katawan, mas maayos ang metabolismo, mas malalim ang tulog at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Dagdag pa rito, ang itlog ay mayaman sa B vitamins at choline, mga sustansyang mahalaga para sa pagre-relax ng nervous system, pagpapabuti ng tulog at pagpapabilis ng recovery ng katawan. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko kanina, nagiging epektibo lamang ang itlog kapag iniluto sa tamang paraan. Kung ang itlog ay ginisa ng maalat, gumamit ng maraming mantika o isinama sa mga pagkaing mataas sa potassium, tataas ang bigat sa mga bato sa halip na mabawasan. Ito ay isang bagay na hindi napapansin ng marami. Parehong kumakain ng itlog, ngunit ang kumakain ng tama ay bumababa ang creatinine, masarap ang tulog at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang kumakain ng mali ay mas nakakaramdam ng pagod, kabag, at mas napapagod ang mga bato. Bukod sa madaling tunawing protina mula sa itlog, ang mga masustansyang pagkain tulad ng kalabasa, patola, pipino, mustasa o kamatis ay nagsisilbing bahagyang alkaline na base. Ito ay napakahalaga dahil kapag ang nutrisyon ng katawan ay mas nakakiling sa alkaline, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng mga bato para i-neutralize ang acid. Ito ay nagpapabawas ng bigat sa mga kidney at pumipigil sa pagbaba ng filter function. Ang kalabasa ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at nagbibigay ng beta-carotene na mabuti para sa mga maliliit na ugat sa bato. Ang patola ay nakakatulong na mabawasan ang init sa katawan at bahagyang nagpapabuti sa mataas na urea. Ang pipino ay sumusuporta sa hydration ng mga selula na nagpapanatili ng maayos na daloy sa mga bato. Ang mustasa o pechay ay mayaman sa antioxidants na nagpoprotekta sa kidney cells mula sa pinsala. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang compound na malawakang pinag-aralan para sa kakayahan nitong bawasan ang oxidative stress. Kapag pinagsama ninyo ang itlog at ang mga pagkain ito, nakakakuha ang katawan ng sapat na protina para sa kalamnan, sapat na antioxidants at isang alkaline base para gumaan ang trabaho ng mga bato. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumakain ng tama ang nakakaramdam ng pagbuti sa loob lamang ng ilang linggo. At dahil sa mga prinsipyong ito, dadako na tayo sa unang putahe. Ikalawang bahagi, ginisang itlog na may kalabasa, putaheng pampalakas dugo at mabuti sa bato. Sa lahat ng pagkaing nakakatulong sa may sakit sa bato, ang kalabasa ay laging mataas ang pagkilala mula sa mga nutrition expert. Hindi lang dahil ito ay madaling tunawin, kundi dahil naglalaman ito ng mga sustansyang mahalaga sa pag-recover ng mga kidney cells. Kapag isinama sa madaling maabsorb na protina ng itlog, ang putahing ito ay nagiging isang napakagandang pagpipilian
lalo na para sa mga madalas umihi sa gabi, hirap matulog o laging pagod sa umaga. Ang kalabasa ay mayaman sa natural na beta-carotene, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga nasisirang selula mula sa atake ng free radicals. Kapag naabsorb ng katawan, ang beta-carotene ay nagiging vitamin A na nagpapabuti sa immune system at sumusuporta sa paghilom ng mga nasirang tissue sa bato. Para sa mahinang bato kung saan madaling masira ang mga maliliit na ugat, ang beta-carotene ay nagsisilbing panangga na nagpapabagal sa proseso ng pagkasira. Isa pang magandang katangian ng kalabasa ay ang katamtamang antas ng potassium nito na angkop para sa mga nasa stage 2 at 3 ng chronic kidney disease. Kapag ginisa kasama ng itlog, nagbibigay ito ng bahagyang alkaline base na nagpapabawas sa trabaho ng bato sa pag-neutralize ng acid. Sa pagluluto ng ginisang itlog na may kalabasa, ang pinakamahalaga ay mapanatili ang natural na lambot ng kalabasa. Dapat itong hiwain ng manipis o maliliit na cubes para maluto ng pantay. Pagkatapos, idagdag ang binating itlog at haluin ng dahan-dahan. Gumamit lamang ng kaunting mantika para hindi dumikit. Iwasan ang sobrang mantika dahil pinapataas nito ang saturated fat na hindi maganda para sa mga bato. Para sa isang serving, gumamit ng isang itlog at mga 1,003 ng maliit na tasa ng kalabasa. Kung nasa stage 3 o 4 ka na, unahin ang egg white para mabawasan ang kolesterol. Pinakamainam kainin ito sa hapon o maagang hapunan dahil nakakatulong ang kalabasa na i-relax ang nervous system at pabutihin ang tulog. Ikatlong bahagi, ginisang itlog na may mustasa, pechay, pampababa ng asido at panlaban sa pamamaga. Pagkatapos ng kalabasa, dumako naman tayo sa isang pamilyar na gulay na may espesyal na halaga para sa mga may sakit sa bato, ang mustasa o pechay. Marami sa atin ang gumagamit nito araw-araw, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang simpleng gulay na ito ay isa sa mga inirerekomenda ng mga nephrologist. Ang mustasa ay mayaman sa vitamin K, vitamin C at natural na polyphenols. Ito ay mga malalakas na antioxidants na nagpapabawas sa talamak na pamamaga sa mga tissue ng bato. Ang matagalang pamamaga ay isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang mga filter ng bato, bumababa ang GFR at tumataas ang creatinine. Isang mahalagang katangian ng mustasa ay ang kakayahan nitong magpababa ng internal acid. Ang dieta na mataas sa protina mula sa hayop ay nagdudulot ng sobrang acid sa katawan na nagpapahirap sa bato. Ang mustasa ay lumilikha ng natural na alkaline base para balansehin ito. Sa pagluluto, dapat ay simple lang. Hugasan ng mustasa, hiwain, at igisa ng mabilis sa katamtamang apoy para mapanatili ang kulay berde at ang mga antioxidants. Pagkatapos, idagdag ang binating itlog. Ang pinakamahalaga ay limitahan ng asin o patis, toyo. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng pamamanas at nagpapataas ng presyon ng dugo na mas mabilis na nakakasira sa mga bato. Para sa mga nasa stage 1 o 2, maaari itong kainin 3,004 beses sa isang linggo. Kung nasa stage 3, bawasan sa 2,003 beses at mas unahin ang egg white. Ika-4 na, bahagi. Ginisang itlog na may kabute, pampasarap ng tulog at pampabawas ng pag-ihi sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang kabute, mushroom. Matagal nang itinuturing ang kabute bilang isang magaan, malinis at madaling tunawing pagkain. Ngunit ang mas mahalaga, naglalaman ito ng mga compound na tumutulong sa pag-relax ng nervous system na nagdudulot ng natural na malalim na tulog at nakakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang kabute ay mayaman sa B vitamins B2 at B3 na nagpapabuti sa function ng nervous system at nagbabawas ng pagod. Para sa mga may sakit sa bato, ang tulog ay napakahalaga dahil ito ang oras kung kailan nagpapahinga ang excretory system at nagre-regenerate ang mga nasirang tissue sa bato. Naglalaman din ang kabute ng polysaccharides, isang compound na napatunayang may malakas na antioxidant properties na tumutulong na mabawasan ang pamamaga sa bato. Gayunpaman, mahalagang tandaan, hindi lahat ng uri ng kabute ay angkop. Ang mga tuyong kabute, tulad ng dried shiitake, ay mataas sa potassium. Mas mainam na piliin ang mga sariwang kabute tulad ng straw mushroom, oyster mushroom o enoki. Ang mga ito ay malambot at may ligtas na antas ng potassium. Sa pagluluto, igisa lamang ang kabute sa kaunting mantika, idagdag ang itlog sa huli at haluin ng dahan-dahan. Pinakamainam itong kainin sa maagang hapunan
para mapakinabangan ang epekto nito sa pagtulog. Ikalimang bahagi, ginisang itlog na may kamatis, malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa bato. Ang ginisang itlog na may kamatis ay isang paboritong almusal ng maraming Pilipino. Ngunit, alam niyo ba na ang kamatis ay naglalaman ng isa sa pinakamalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa mga maliliit na ugat sa bato? Ang compound na ito ay tinatawag na lycopene. Ayon sa mga pag-aaral, ang lycopene ay mas epektibo sa pag-neutralize ng free radicals kumpara sa beta-carotene. Ang free radicals ang sanhi ng pamamaga na nagpapababa sa filter function ng bato. Ang mas nakakatuwa pa, mas madaling maabsorb ang lycopene kapag ito ay bahagyang naluto kasama ng kaunting taba. Kaya naman, ang kombinasyon ng itlog at kamatis ay perpekto. Bukod sa lycopene, ang kamatis ay mayaman din sa vitamin C at E na nagpapanatili ng pagiging elastic ng mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, tandaan na ang kamatis ay may katamtamang antas ng potassium. Para sa mga nasa stage 2 o 3, maaari pa rin itong kainin ng katamtaman. Kung kailangan mong kontrolin ng mahigpit ang potassium, kumain lamang ng kaunti at kumonsulta sa iyong doktor. Para mabawasan ang potassium, maaari mong ilubog muna ang kamatis sa mainit na tubig bago igisa. Ika-6 na bahagi, ginisang itlog na may patola, pampalamig, pampababa ng urea, at natural na pampababa ng creatinine. Ang huli sa ating listahan ay ang ginisang itlog na may patola. Ang patola ay isang gulay na mataas sa tubig, madaling tunawin, at may natural na cooling effect. Ito ay napakaangkop para sa mga taong madalas makaramdam ng init sa katawan, naninilaw ang ihi, o laging nanghihina pagkatapos kumain. Ang malagkit na katangian ng patola ay nakakatulong na paginhawahin ang lining ng tiyan at urinary tract. Kapag ang katawan ay hydrated ng mga pagkaing tulad ng patola, mas magaan ang proseso ng pagtatapon ng dumi. Ang patola ay may mababang antas ng potassium kaya ligtas ito para sa mga nasa stage 2 o 3. Nakakatulong din ito na bahagyang mapababa ang antas ng urea sa dugo. Ang mataas na urea ay senyales na ang bato ay sobrang nagtatrabaho para salain ang labis na protina. Sa pagluluto, pumili ng mga batang patola para manatili ang natural na tamis nito. Igisa ito ng mabilis at kapag lumambot na, idagdag ang itlog. Hindi nito kailangan ng maraming mantika o asin. Ang natural na tamis ng patola ay sapat na. Ika-7 bahagi, gaano karaming itlog ang dapat kainin sa bawat yugto ng sakit sa bato? Ito ay isang napakahalagang tanong. Ang dami ng itlog ay dapat iakma sa yugto ng iyong sakit sa bato. Stage 1 at 2, maagang yugto. Maaari kang kumain ng 3 hanggang 4 na itlog bawat linggo. Unahin ang mga paraan ng pagluto tulad ng paggisa, paglaga o steam. Iwasan ang pagprito. Stage 3, katamtamang yugto. Sa yugtong ito, kailangan ng mas kontrolin ng protina. Kumain lamang ng 2 hanggang 3 itlog bawat linggo. Mas unahin ang egg white dahil ito ay purong protina na walang taba. Limitahan ang pagkain ng egg yolk. Stage 4, malubhang yugto. Dito, lubhang humina na ang function ng bato. Kadalasan, inirerekomenda na bawasan ng husto ang protina. Kung kakain ng itlog, dapat ay egg white na lamang at limitado sa 1 hanggang 2 bawat linggo. Kailangan itong ikonsulta sa iyong doktor. Stage 5 end stage, kailangan ng dialysis. Ang pagkain ng itlog, lalo na ang yolk, ay dapat na mahigpit na sumusunod sa payo ng iyong nephrologist. Ang maling pagkain sa yugtong ito ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Ika-8 bahagi, mga gintong pagkain na karagdagang tulong sa bato. Bukod sa 6 na putahe ng itlog, narito ang iba pang mga gintong pagkain na dapat isama sa iyong dieta. Condol winter melon. Mataas sa tubig, mababa sa sodium at pampalamig ng katawan. Pipino. Tumutulong sa hydration at binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Mansanas. Mayaman sa pectin. Isang uri ng fiber na tumutulong na alisin ang lason sa bituka na nagpapagaan sa trabaho ng bato. Luya. Nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo lalo na sa area ng bato. Celery. Kinchay. Tumutulong na linisin ang mga daluyan ng dugo at i-regulate ang presyon. Repolyo at cauliflower. Mga gulay na lumilikha ng alkaline base sa katawan. Pangwakas na, mensahe at pasasalamat. Mga minamahal kong kababayan, malinaw na ang kalusugan ng ating mga bato ay hindi lamang nakasalalay sa gamot. Ang malaking bahagi nito ay nasa ating mga kamay, sa mga pagkaing pinipili nating araw-araw.
Ang 6 na putahe ng itlog na tinalakay natin ay binuo batay sa mga gintong prinsipyo. Bawasan ang pamamaga, bawasan ang asid at huwag bigyan ng mabigat na trabaho ang mga bato. Tandaan po natin, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng asin at mantika, pagpili ng mga magagaan na pagkain at pagiging matiyaga, mararamdaman ninyo ang unti-unting pagbuti. Ang katawan ay may likas na kakayahang magpagaling kung aalagaan natin ito ng tama. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang ating talakayan. Huwag kalimutang kumonsulta sa inyong doktor para sa payo na angkop sa inyong kalagayan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa susunod, manatili tayong malusog at mapag-ingat. Ako po muli, si Dr. Javier Santos, ang inyong lingkod.